Hello po sa lahat! Ako po'y Sarlene, gardener sa Canada. Gumagamit po ako palagi ng organic liquid pesticides sa marami ng taon at talaga naman pong mabisa. Alam ko pong karamihan ng mga gardeners, lalo na sa taga-Pilipinas, ay gumagamit ng the same formula. Sa 1 litrong tubig, hinahaluan ng 1 kutsarang dishwashing liquid soap, 1 kutsarang puting suka, 1 kutsarang vegetable oil or langis, at saka 1 pirasong hot pepper. Tapos nilalagay sa spray, yun na. Ngayong taon po, actually kahapon lang, dinagdagan ko ng mga ingredients. At natuklasan kong mas epektibo. Masaya po akong maibahagi sa inyong lahat. Kaya huwag niyo pong i-skip ang video ito para malaman niyo yung bagong formula po na ginawa ko. I-enumerate ko po muna yung mga herbal plants na sinasali ko sa formula. Yung una po ay mint. Dahil sa amoy nila, ayaw ng mga peste. At saka yung mint kasi ay may antibacterial properties. Pangalawa po ay peppermint. Parehas ng mint na meron silang antibacterial properties na pumapatay ng mga germs. Ang peppermint ay family din ng mint. Pangatlo po ay catnip. Scientific name po niya is Nepeta cataria. At saka member din po ito sa mint family. May active ingredient siya na tinatawag na Nipictalactone na yun ang ginagamit din para remedy sa coughing. Ito po ay curious. Part din to sa mint family. At saka yung entire plant niya talaga, yung dahon at saka lahat-lahat ay ginagamit as medicine. Naalala ko talaga nung maliliit pa yung mga anak ko, ito yung pinapainom ko po sa kanila kung inuubo. Effective talaga ito na cough syrup. Panglima, plantain. Hindi po ito saging na plantain. Herbal weeds po ito na may antibacterial properties din. Pang-anim, dandelion. Sinasali ko po yung roots niya, yung young leaves niya ay sinasali namin sa vegetable salad. Masarap talaga. Kaya sinali ko siya sa formula dahil effective herbal medicine talaga siya. So, nandito na tayo sa part 1, procedure. Paano na gamitin natin? Step 1, hugasan natin yung hinarvest natin ng mga medicinal plants. So, 6, mint, peppermint, catnip, green coleus, dandelion, plantain, medicinal weeds. So, hugasan ng maigi. Step 2, so, i-chop na natin sila. Kasali yung stems at saka roots ng dandelion. Step number 3, ilagay na po natin yung chinap natin ng mga herbal plants sa blender na may 2 tasang tubig hanggang maging pure na po sila. Yung natirang chinap natin ng mga dahon at saka stems ng herbal plants, ilagay na lahat sa blender. Madaling maging pure ang herbal herbs natin, guys, kung meron kayong blender. Pero kung wala naman kayong blender, okay lang din. Pwede namang gagamit tayo ng mortar and pestle para ma-extract yung juice from the herbal plants. Step number 4 na po tayo, guys. Ihiwalay natin yung juice from the fibers sa pamamagitan ng paggamit ng strainer. Ito yung step, guys, na dapat
walang fibers na matira dahil hindi mag-work yung sprayer natin. Transfer ko guys yung juice sa wine glass para makita niyo yung kulay. Nakita niyo talaga puro green kasi green nga puro leaves. Yung aroma, yung smell niya talaga guys is so relaxing kasi nga puro mint, nasa mint family. Yung dandelion at saka yung plantain, hindi sila mint family pero karamihan kasi is mint family. So nilagay ko na sila sa isang plastic container na may cover, tapos nilagay sa fridge para ma-retain yung freshness niya. Part 2 na tayo guys. Ibang ingredients na naman ito. Step 1, kuha tayo ng 2 kutsarang giniling na luya. Tapos, 1 teaspoon na chili powder. Pwede po yung 1 pirasong sili, pero i-chop-chop na natin yun. And then, 1 kutsarang giniling na bawang. 1 teaspoon na wasabi. Natural wasabi lang guys kasi ano yun, radish. So organic talaga. Tsaka yung mga pestig talaga guys, naku, inis na inis sila sa radish. Hindi nga natin kaya kung kakain tayo ng sushi tapos lagyan natin ng wasabi kasi radish yun, naku, papunta doon sa ilong natin, naku, uncomfortable. So, lalo pa kaya yung mga peste. Ang liit-liit nila. And then, dagdagan natin ng 2 kutsara na ground cinnamon. Kasi itong cinnamon, guys, ano din ito, antibiotic din. At saka, 1 pirasong sibuyas. Hindi dahon, guys, ng sibuyas. Yung buo talaga. Yung laman. Ayan. Ito lahat, ginger, chili, garlic, wasabi, cinnamon, onion. Lahat yan, antibiotic yan. Ginagamit ko yan talaga na antibiotic. Kaya sinali ko. Step number 2. Yung ingredients, guys, sa step 1, yun ang hahaluan natin ng 2 tablespoons na olive oil. Maski ano na vegetable oil, guys, nilagay ko dito olive oil kasi wala kaming ibang vegetable oil. So, maski anong vegetable oil, okay. 2 tablespoons na white vinegar. Huwag lang yung tuba kasi malakas yung fermentation niya. Tapos, 2 tablespoons na dishwashing liquid. So, ihalo na yun lahat. So, yung ingredients na from step 1, tapos haluan nito, tapos ihalo lahat. Step number 3 na tayo, guys. Yung lahat na ingredients sa parts 1, 2, at saka yung sa step 2, lahat-lahat ilagay na sa blender. So, nandito na tayo, guys. Lahat ng mga ingredients nandiyan sa blender. Siguraduhin lang natin na maging pure na talaga sila. At saka i-strain natin para wala ang fiber at tuloy-tuloy yung pag-flow sa sprayer natin. Dahil hindi tutulo sa sprayer, may fibers pa. So, nandito na guys. Ang nakuha kong juice, 4.5 cups. So, equivalent to 36 fluid ounces. Pwede na nating ilagay sa isang container or glass jar. At ready nang ilagay sa sprayer. Part 3. Sa part na ito guys, tinistingan ko. Nilagay ko yung liquid pesticide sa
dahon ng cherry tree na very young leaf talaga. So, gusto niyo nang malaman, guys? After 30 minutes, ding, 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 ding. Findings. Ito po yung resulta pagkatapos ng 30 minutes. Walang nangyari sa young cherry tree leaf. Maski discoloration, maski spots, walang-wala talaga, guys. Kaya, ano sa palagay niyo? Conclusion. Dahil sa walang changes, therefore, the liquid pesticide is safe to use for our vegetables, especially greens. Kahapon, guys, ginamit ko talaga yung pesticide. Inisprehan ko yung mga vegetable plants ko. May nakita pa nga ako dong cucumber beetles, inisprehan ko rin. Tapos binalikan ko, ay nawala. So, ibig sabihin, epektibo talaga, guys. Kung gagawa din kayo, guys, ng sarili nyong pesticide, pwede nyo ring i-share sa akin, sa amin, para matutunan din namin. At kung meron, pwede kayong, may mga questions din kayo, pwede nyong isulat sa baba. Okay, guys, see you next vlog. Thank you for watching, guys. I hope you have learned something from this video. Don't forget to click like, subscribe, and the notification bell so you are updated on the new videos. Stay safe and keep healthy.